Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan, haleluya. Salamat sa Ginoo nining lain na pud nga higayon nga makahimo kita sa atong pagpadayon. Medyo taas-taas gamay kining atong gisgutan tungod kay natunong tani ining ato yung pagtugkad sa mga kahulugan ah, sa pag-ula sa atong Ginoong Hesus sa iyang dugo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Kung atong tanaw ng okasyon nga niagi ato niaging semana nga ginasahulog sa tibuok kalibutan, usahay simple lang kaya nga atong makita nga gilansang siya sa krus, unya namatay siya, after 3 days nabanhaw siya. Praise the Lord kay nabanhaw siya. Pagpamatuod ni nga tanan niyang gisulti do na gyud kamaturan nya diha tungod ka diha gabase nga atong tinuuhan dako kay tawo kanabang paghandom paglaom nga luyunin ning mga kalisdanan karon nga atong ginasagubang o kun doon na pamay atong kalisdanan sa subagunon ato bangunon pa makalaom ta nga ang Ginoo nga nagasaad kanato matinud-anon nga magpahitabo nini sumala sa katuyuan sa atong kinabuhi. Muna nga karong gabi padayon ta sa atong pagtuon about the power of the blood, pero niata sa katulong nga subtitle, The Crown of Thorns, no? Ang korona sa tunok, no? But before reading the scripture, gusto lang nako ipaabot ang akong pagpangumusta sa atong mga kaigsunan, no? Tanang PCCians nga maminaw karong gabi nining atong broadcast. Akong pag-ampo sa kanunay nga ang grasya o kaluoy sa Ginoo naa kanunay sa inyo ha, mga kinabuhi sa inyong matag pamilya nga girepresentaan. Kanunay akong ginaampo nga nining panahon sa quarantine, dili ta laayon, no? Sa ato ang matag adlaw nga tuyok-tuyok sa atong panimalay. Hinunoa ato ning isipon nga grasya sa Ginoo nga gihatag kanato aron makapahimo ta sa pagpalawom sa atong relasyon sa Ginoo, no? Kay lagi nakita nato nga human nangawala tong mga butang atong gibisihan, niya natay giatubang karon nga 24 oras kada adlaw nga taas kay nga panahon nga magamit nato aron atong mapalambo pa ang atong relasyon sa Ginoo. Every time we read our scripture, we read our Bible, lahi na ni nga pagbasa nato. Kung sa una passing lang ang pagbasa nato, karon lahi na kay wa man tagadali, no? So taas ang atong panahon magbasa, so daghan ang mga tsansa nga ang Espiritu Santo sa Ginoo magpadayag og daghang mga pagpadayag sa atong mga kinabuhi, in which kini siya maglig-on, magsangkap kanato the more aron mahimo tang lig-on aron magmadaugon ta nga gaatubang nining krisis nga gaabot sa atong kinabuhi, no? Muna nga salamat sa Ginoo aning panahon sa quarantine, no? Nga ang atong pagsimba, ang atong pagdaig sa Ginoo, dili gyud maundang kundi magpadayon hinuon, no? Ang abi sa uban nga kung wala na simba dito sa atong building, abi nila maundang na ang pag-alagad sa Ginoo, dili. Kay tinod nga pagsimba, dili lang na mahitabo dito sa building, magsugod na sa atong mga kasing-kasing. Hallelujah. Muna nga karong gabi, I would like to encourage everyone not to fear, ayaw mog panic, ayaw mog kabalaka. Kay kuno galing kining mga sitwasyon karon gialaw ni Lord, kabahin kini sa mga ilhanan nga niya nagita sa katapusang mga adlaw, in which ato yung pakusgan na ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan magmabungahon ta sa atong kinabuhi sa kanunay pinagi sa pagkabig ug kalag, no? Og paghimo kanang tunun-an aron kung unsa man og galing ang alaw ni Lord pila ka adlaw gikan karon, at least do na tay kaisog kaikag nga moatubang sa Ginoo, uban sa paghandom nga tungod kay gihimo natong katuyuan sa Ginoo, dili gyud ta talikdan, dili ta kalimtan sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo samtang magapaminaw ta sa ato ang topic karong gabi. Bisan kadtong mga makakita ning broadcast dili PCCians, pero this message is for everyone, ano? All over the world. Amo yung pangandoy yung prayer nga moabot mi sa tanang igdulungog sa tanang tawo sa tibuok kalibutan aron kini somehow makapahinumdum kanato, no? Nga dunay Dios nga nahigugma kanato, dunay Dios nga gusto gyud kanunay mo aga kanato.
So, ako pagampo nga Ginoo magapanalangin ka nato sa atong pagtuon karon sa iyang mga pulong kining tanan akong ginapangamaliyo po sa ngalan ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Amen. So, ang atong subtitle karong gabi is The Crown of Thorn. When Jesus was crowned with thorn, He bled. No? Sa dihang gikoronahan siya atong tunok, midugo siya. No? And that blood symbolizes freedom from our hardship and curse. Sa dihang gipurong-purungan ang Ginoo ni adtong tunok, no? Tunokon, no? Midugo. So katong kuruna sa tunok nga mo'y nakapadugo sa Ginoo, nagsimbolo kadto alang sa imong kagawasan gikan sa kalisdanan, gikan sa kalisod, kagawasan gikan sa tunglo nga mo'y naglimit nato nga mga tao. Ha? So makita nato ni sa John chapter 19 nasa verse 2. Inani ang pagkaingon. The soldiers wove a crown of thorns and put it on his head. And they put a purple robe on him. Hail, King of the Jews! They mock as they slap him across the face. Grabe, no? Mao niyang nasulat sa Bible nga gihimo sa mga sundalong Romanhon. Naghimo sila atong kuruna nga tunok, unya ilang gihansak sa ulo sa atong Ginoo, unya ilang gitakupan siya, no? Gikupuan siya og katong purple, no? Nga sapot, unya ilaha kunuhay gisimba, Hail, King of the Jews! Ilaha kunuhay gipasidunggan, pero in a form of mocking, bugal-bugal ang ilang gihimo, no? Niya dihan humanana gilaparo siya, no? Wala og tuo nga laparo. Wow. Ang pangutana, is the crowning of thorns at the head of Jesus has something to do with us? Yes. Dako kaayo ang pagkaimportante niini. Nga ikaw ako kinahanglan makasabot pag-ayo sa kahulugan niini. Aron ikaw ako dili magpabilin sa atong kapitos, dili magpabilin sa atong kalisod, dili magpabilin nga ilalom sa tunglo nga nagagapos di lang kanato kundi daghang mga tao, kundili makagawas kita niini, human nato masabtan ang kahulugan nganong midugo ang Ginoo sa dihang gikurunahan siya ni adtong tunok. Amen. So I want you to listen carefully. This is very important. Now, nganong nainani man ni? Nganong gikurunahan si Jesus og tunok sa diyang gilansang siya sa krus? Now, kini nga punto nagsugod ni dito sa libro sa Genesis, no? Chapter 3. Diri ang rason nganong gikurunahan ang atong Ginoong Hesus og tunok, no? Diri magsugod sa Genesis chapter 3. Now, balik tas karaan. This was the time when Adam and Eve disobeyed God's command by eating the forbidden fruit. Kabalo ko hinumdumuan nga story, no? Sa dihang gihimo sa Ginoo sa danog si iba, nya gibutan sa paraiso, dito yung Ginoo nga pwede nyo makaon ng tanan diri, tanang bunga halakaon mo, pero koy daw kanang kahoy nga nastunga sa garden, ayaw gid ninyo kauna ang bunga na. Kay kon inyo nang kaunon, mamatay gayud kamo. Kana siyang sugo sa Ginoo, no? Actually ang pagkaon sa bunga dili to mo'y nakamatay sa ilaha, ang ilang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Hallelujah. Mo na nga diri makita nato sa verse 17, chapter 3, ingon ang Bible. So to the man he said, since you listen to your wife and eat from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you.
all your life will struggle to scratch a living from it. So, makita na to din verse 17, that the fall of man happened when Adam obeyed Eve instead of God. So, dito nagsugod og hugmak, no? Ang kinabuhi sa tao, sa dihang si Adan, misunod kang iba, inay sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. So, after Adam and Eve sinned by disobedience, God declared judgment. And He said, no, sa atong gibasa, ingon niya, the ground is cursed because of you. All your life, you will struggle to scratch a living from it. So, what does it mean? Hardship. Unya ingon ng verse 18, it will grow, thorn, and thistle. Please underline your Bible. Kanang word thorn and thistle. So, ingon ng Ginoo, it will grow, the ground that was cursed, ingon ng Ginoo, it will grow, thorn, and thistle for you. Though you will eat its grain, pero ingon ng verse 19, by the sweat of your brow will you have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from the dust, and to the dust you will return. So, gihimo tagikan sa yuta, mobalik ta sa yuta. Pero, hangtod nga mobalik ta didto, ang gingon diri sa verse 19, kung dili ta makakaon, kung dili mo agi sa atong singot. Now, it means hardship. Muna dinhi, nakita na to dinhi that thorn and thistles represents hardship in life that had persecuted not only Adam and Eve, but even to so many people today. So kini nga curse, no, sa ground ni epekto og mga pag-antos dili lang kang Adan ug kang iba, kundi mi lukup kini sa tibok kalibutan hangtod sa katawhan karon nga kapanahonan. That somehow kini nga kalisod sa kinabuhi, many people have already accepted this hardship as part of life. Ano nga, kini nga kalisod, usahay, ginadawat na sa daghang mga tao. Isip kabahin sa kinabuhi. Mabitaw nga usahay, na kay madungog ng mga tao nga ang ilang panlantaw sa kinabuhi, mura bag okay na lang sa ilang kalisod. Kaya bigyan sila, ang akong parinti, pobre, ang akong pamilya pobre, akong ginikanan pobre, ang akong magulang pobre, akong mga igsoon pobre, munang ako pobre na lang pod. Ana. Why? Because nganong inani panlantaw sa daghang mga tao nga naa sa kalisod tungod kay wala sila kahibalo kung unsay gihimo ni Kristo didto sa krus. Unsay kahulugan nga siya nagadugo didto sa krus. Labi na niini nga panahon sa dihang gihansaka nang yang ulo sa korona sa tunok. So, hardship was never part of God's plan. Now, I want you to understand this. Nga kining kalisod, kining kapait sa kinabuhi, kining kapito sa kinabuhi, dili ni appeal sa plano sa Ginoo. It was the result of the curse. It was the result of the curse. No? Never ni siya nga kabahin sa plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Ang kalisod, walay labot sa plano sa Ginoo. Resulta na siya sa tunglo. Because man sinned against God. And this problem of hardship continues until today. It is because many do not understand the message of the crown of thorns. Mana karong hapon, karong gabi, gusto na ko nga maklaro ni nato pag-ayo, aron masabta nato, unya mahawas ta sa kalisod sa kinabuhi.
Primero, ang thorn and thistle represent hardship. Thorns and thistle represent curse as well. Now, diri sa Bible, daghan kay mga tunglo nga pwede nito masigutan kadali lang, no? Aron makita nato asa miabot ang tunglo sa kinabuhi sa mga tao. Una, nga isgutan nato is the generational curse. Kanang curse from generation to generation. It is a curse that are passed down from one generation to another generation because of judgment. So, generational curse is a curse that is passed down from generation to another generation. Makita na ito ni sa Exodus chapter 20 verse 4. Iyon niya din ni, you must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in heaven or on the earth or in the sea. Verse 5, you must not bow down to them, to the idols, or worship them. For I, the Lord your God, am jealous God, who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sin of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in their third and fourth generations of those who reject me. But I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. So makita na to din sa Book of Exodus chapter 20 nga Ginoo gikaligut-gutan gyud niya kana magsimba ta og laing Dios. So naibawal din nga gisugo sa Ginoo. Unya kung kini dili tagag pagtagad sa tao, ang tao maghimog gyud iyang Dios, magsimba siya laing Dios gawas sa buhi nga Dios nan kini nga salaod, no? Kini nga sala ug ang resulta ani nga sala mapasa gikan sa henerasyon ngadto sa sunod nga henerasyon, no? Dili lang ang nakasala batok sa Ginoo ani nga punto mo'y makaangkon sa silot kundi malukop ang iyang tibok pamilya, madamay siya hasta ang next nga generation madamay pa. Ang paminaw mga ginikanan, mga pisisian, parents, how we live today opens a door of either blessing or curse unto our children. I want to emphasize that. Kay usay daghang mga ginikanan nga usay ang ilang padtog simbahan ang mga bata lang. Nya sila tuwara sa daplin. Unya bisan unsa lang ilang ginabuhat. Kitang ginikanan kita ang gaabli og pultahan either musulod ang tunglo o panalangin ngadto sa atong mga kanakan. Hallelujah. What the door you parents open affects everyone in your home, even to your next generation. Muna buti pasabot din sa atong gibasa sa Bible, no? Muna nga kitang mga ginikanan dako ta og papel para sa atong pamilya ug ngadto sa sunod nato nga henerasyon. Mabitaw nga personally, ingon ko ba nga pagkabasa nako nini ko hala ka pwede di ang sala sa ginikanan ang silot mapasa ngadto sa iyang mga kanakan. Pwede di ay. Mo nangin ko nga Lord, magtarong gyud ko pangalagad sa imuha para sa akong mga anak o para sa akong sunod pang henerasyon. Karon na diskubrihan ako ni sa nagsugod ko basag Bible. Okay, sa una sa amo sa pamilya wala man may gabasag Bible. Mano akong ginikanan dili po din anak kaayo kaugot ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. In fact, moadto lang magsimbahan usahay lang. Usahay lang. Kay sa una na nagkumi nga para namong importante dili ang pag-atog simbahan. Dili ang pagsimba sa Ginoo mo importante sa amo. Kaon ang importante sa amo. Muna mangita mig trabaho, mangita mig kapaninghuan para makakaon mi katulosay sa kaadlaw. Pero mahitungod sa Ginoo, tagsa lang ang among panahon ginahatag sa iyaha. Ngano?
wala mi kahibaloon sa nakaimportante. But when I begin to read the Bible, unya nahimo kong parents, now I understand nga ako day nga ginikanan, ako day nga abli og pultahan. Para nga akong pamilya either mapanalanginan or tunglohon. Depende kung unsay akong ginabuhat karon. Mao na nga I choose to serve the Lord. Gipili na ko ang pag-alagad sa Ginoo, dili ni para lang sa ako, kundi para sa akong banay, para sa akong pamilya, o para sa sunod nga henerasyon nga magsunod sa kuha. Now, kini nga prinsipyo makita nato sa Romans chapter 5 verse 12. Ingon dinhi, when Adam sinned, sin entered the world. Sa diyang si Adan nakasala dito sa garden sa Eden. Ang sala, may kuyanap sa tibok kalibutan. No, damay tang tanan. Tungod sa katao. Muna ingon siya din, Adam's sin brought death. So, death spread to everyone. For everyone, sin. Muna, ang nakasala, unang ginikanan nato, dito sa garden, unya, ang sala, mikuyanap ka natong tanan. Muna nga, dili lang si Adan ang mamatay, kundi kitang tanang mga katawan. Tungod kay kitang tanan nakasalaman. This is talking about how Adam opened a door and what his sin has brought all of us. His sin brought us death. Nakita ninyo? So sadang si Adan naghimog sala, giablihan niya ang purtahan. Pinagi sa paghimo niyang sala, unya pinagi atong gihimo niyang sala, misulod ang kamatayon nga rika nato. Hallelujah. That's why in Deuteronomy chapter 11, ingunahan niya po ng pagkaingon, verse 28, but you will be cursed if you reject the commands of the Lord your God and turn away from Him and worship gods you have not known before. Ingon dinhi, you will be cursed if you reject the command of God. When we deny, when we reject, when we disobey the command of God, and we love other things, and we worship other gods that we never know, what will happen? Curse will come. Kung ang atong karaang mga ginikanan, wala makaila sa Ginoo, nagakinabuhi sila sa pagpakasala, nagasimba sila Diyos-Diyos, nan ang tunglo mo ipikto kanato nga nagasunod nga henerasyon. So, what you do, parents, affects your family and your children's to come. Take note of that. But listen, paminaw pagayuan eh. If you are in Christ, you are not a recipient of the generational curse, but you are a recipient of God's spiritual blessings. Tungod kay ikaw anak ka sa Ginoo, tungod kay ni decision kang mga lagad sa Ginoo, no? Tungod kay ikaw nahiusa kang Kristo, dili ka manununod sa tunglo, kundi manununod ka sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah! Muni nakalahi kanato kung kita nahiusa kang Kristo. Amen. So, dili na makapaghilabot ang mga tunglo nga resulta sa sala sa ato mga ginikanan. Dili na makapikto kanato. Kay kita nahiusa diha kang Kristo. That's why, if you are not serving the Lord today, and you want to give a lasting legacy to your children's children and to your next generation, then surrender your life to the Lord Jesus Christ as fast as you can. While still, we have this grace to do it. And accept Jesus as your Lord and Savior. Hallelujah. Kay diha, sakupon ka sa Ginoo, unya walay bisan unsang epekto sa tunglo
nga baka paghilabot kanimo. Mao na nga kung ikaw mayaw sa kang Kristo, dili tunglo ang mukuyanap sa imong kinabuhi, kundi panalangin, kaluoy o grasya sa atong Ginoo. Mao na kung karon wala pa ka mangalagad sa Ginoo, dasigon ta ka para makabilin kag maayong legacy sa imong mga kaanakan ug ngadto sa mga sunod pa nimong henerasyon. Itugyan na daan ang imong kinabuhi sa Ginoo mintras naapay panahon, igsoon. Kay moabot ang adlaw, musira ra pod kining grasya sa Ginoo. I remember the time when Noah was commanded by the Lord to build an ark. Kunya ang mga tao pangutanan, Noah, anong maghimo mo kag arka? Ingon si Noah, moabot ang adlaw nga dunay dakong lunop mahitabo sa tibok kalibutan. Yang mga tao nangatawa kay ingon nila, siya paglunop nga wala gani taligsik, wala gani ulan, yung sa paglunop ani. So si Noah gapadayon sa paghimog arka, hangtod na human niya ang arka. Hangtod sa diyang ningon na Ginoo, Noah, wala may naminaw sa imo sa pili ka tuig di mong sulti nga nailunop, wa man sila may minaw nga naimobot nga lunop, pala saka sa arka lakip imong pamilya, dalhan sila tanan. Unya gisiradan sa Ginoong arka. Human nga gisira sa Ginoong portahan sa arka, nagsugod og dalugdog. Unya naghinay nagtaligsik. Ang mga tao nagingon, oy, ulan man, taligsik man, hangtod nagakusog ang ulan. Hangtod, ingon ang Bible, nidako ang tubig. Sa diyang namatigdan sa mga tao, oy hala, tinuod man ito ingon Noah nga nay moabot nga lunop. Unya nagsugod na sila panuktok sa arka, sa portahan sa arka. Dili na sila kasulod. Dili na sila kasakay ngano, sirado naman ang arka. Ang portahan sa arka nga karon aberto pa para kanato. Anytime pwede pa ta makatawag sa Ginoo, unya itugyan ang atong kinabuhi sa Ginoo. Pero moabot ang adlaw, kung di nato patalinghugan kini nga pagkumbinsi ka ninyo, maabot ang panahon nga kining adlaw sa grasya, siraduhan sa Ginoo. Wala na unyay usa nga makasulod pa ngadto sa kaluwasan. Muna nga karong gabi, I just want to encourage you as a man of God to surrender your life to God. Mintras naapay panahon nga ato ning buhaton. Amen? Amen. So, unsa pay laing tunglo nga makita nato sa Bible? Self-curse. Doon na ba'y tunglo nga kita mismo gahimo unat niini nganhi sa atong kaugalingon. What is that? Cursing yourself consciously or unconsciously. This curse is a result of our personal disobedience that always involves destruction. Pag ikaw o ako personally, willingly, ginadisobey na to si God, curse will come upon us. And part of the curse is sickness and diseases. Asa mo na nakarecord? Deuteronomy 28, magsugod ta sa verse 15. Inaning pagkaingon. But if, notice the word if, kay conditional ni siya. But if you refuse to listen to the Lord, your God, and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Ha? So, si Moses gasulat ani, yun siya, kung imong dumilian, kung imong dili tagag pagtagad, ang sugo sa Ginoo, kini nga mga tunglo muabot sa imong kinabuhi. Na wala ko'y panahon nga modiskas sa tanang tunglo kapurtid dagana gid siya. Tagahan ta mo assignment. To read Deuteronomy 28, magsugod sa verse 16, hangtod sa verse 68, pagkadagan sa bersikulo, inana kalapad ang tunglo nga moabot sa kinabuhi sa tao kung ang tao magpabilin sa pagpagahi sa iyong kagalingon, sa pagtugyan sa iyong kinabuhi nga na sa Ginoo. No? Dili na nako ni mabasa tanang kapartindagana, but all these curses results destruction to a life of a person who willingly disobey God. Hallelujah. No? Nya, kamo na ibasa, Deuteronomy 28, so isulat, Deuteronomy 28, magsugod ka sa verse 16. Kaya verse 15, mao man ang gisulti ni Moses. Iyon siya, if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees that I am giving you today, all these curses will come upon you and overwhelm you.
Nya magsugod ang curse nga lista gikan sa verse 16 hangtod sa verse 68. So read it yourself. Hallelujah. So mambok ko sa ikatulong klase po sa tunglo, kanang tunglo nga gikan sa uban, nga ginalabay sa atoa. Tanabang curses placed on by other people to us. Naa ba na pastor? Na. Numbers 22 verse 6. Ingon din this is a story sa karaan ni panahon ni sa mga propeta sa karaan. No? Taas po niyang story ani pero gikot lang ako ni sa gamay para natin makita ba nga naday mga tunglo nga sama pud ani nga minugna sa tao ngadto sa ubang tao. Ingon din sa Numbers 22 verse 6, please come and curse these people for me because they are too powerful for me. Then perhaps I will be able to conquer them and drive them from the land. Because I know, ingon niya din the blessings fall on any people you bless, and curses fall on people you curse. So ingon din isa kahibalo ko nga ang tunglo mutug pa atong mga tao nga tunglohon nimo, ug ang panalangin moabot atong tao nga panalingin nimo. So makita nato din that people's curses are real. No? Tinuod nga ang tao pwede makatunglo sa uban. No? Unya, naani naka-record sa New Testament sa Book of Romans chapter 3. Magsugod sa verse 13. Ingon niya din their talk is foul like the stench from an open grave. Their tongue are filled with lies. Snake venom drips from their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Unsa man ni siya? These are the people who curse because their life is miserable. Why miserable? Because they never know God. No? Pag ang tao gani wa makailas Ginoo, miserable ang kinabuhi. Munang gamayng ligas manunglo siya. No? Nakabantay ba mo nga naay mga tawo inana? Nganong inaanang mo gawa silang baba? Ingon ang Bible, their mouths are full of cursing. No? Their tongue are filled with lies. Snake venom drips from their lips. Oh, grabe ka. Kana bang ang description sa Bible may tungod aning mga baba, aning mga tao tunglo ang gadagaya. Why? Because these people are miserable. They never know a Savior. They never know a Lord. The Lord Jesus Christ. Wala sila kailas Ginoo. Wala sila kailas sa Dios. Mao nang ang ilang kinabuhi puno sa panghimaraot, puno sa kapaitan, puno sa tunglo ang ilang kinabuhi. They are unhappy people. So, they express it with their dirty speech, like cursing. Una, tungod kay kini mga tawhana miserably, dili sila malipayon sa kinabuhi, bisag naa sila yung mga maayong mga butang, dili sila makontento, bisag naa sila yung madawatan, dili sila makontento, dili kabalo pasalamat kini mga tawhana, mga linta sa komunidad. Kini mga tawhana, mga pasaway sa komunidad. Kini mga tawhana, ang ilahang Ginoo, ang ilarang tiyan. Manayong sa Bible. Muna kini mga tawhana tungkol kay miserable sila, wala sila gaila sa Ginoo, ang ilang kinabuhi, ang ilang mga baba, puno sa kahugaw, puno sa bakak, puno sa tunglo. No? So naday mga taong inana. No? And these people somehow will affect other people ang dili po diya sa Ginoo. Kay kitang mga hiniyo sa kang Kristo, dili makapanghilabot kanato ang tunglo gikan sa mga daotang mga tao. Hallelujah. That's a privilege that we enjoy as children of God. Amen? Kaya ang gahom sa Ginoo, magatuyo ka nato, ang himaya sa Ginoo, magalukop ka nato, nga walay tunglo, gikan sa ubang mga tao, nga muhasol sa ato mga kinabuhi, isip mga anak sa Dios. Unya, laing tunglo sab are the object of curse, nga naisgutan din These are objects which are in abomination to God. Kanang in the sight of God. Kana bang gikapungtan sa Ginoo ba? Mga object bitaw, mga
linilok, mga unsang mga lagway nga ginakasilagan sa Ginoo. Things that really God hates. No? Ingon din sa Deuteronomy chapter 7, verse 26. Nangita kog mas hayag-hayag na translation, nakakita ko Good News Bible. Inaning pagkaingon niya, do not bring any of these idols into your home. Ha? Kanang mga idol ba? Isa ayaw pagdala ni ini sulod sa imong panimalay. Ingon niya, or the same curse will be on you that is on them. So kini mga idol di ay, kini mga Diyos, tinunglo di ay ni siya. Nya ingon ang Ginoo, ayaw pagdalaan ni sulod sa imong sa imong panimalay. Kay kung magdala ka, ang tunglo nga nasa ilaha, mulukop sa imuha. Oh, mao ni pagkaingon niya, oh. Ako balik kog basa. Siya, do not bring any of these idols into your homes, or the same curse will be on you that is on them. You must hate and despise these idols because they are under the Lord's curse. So kini di mga idol, ikasilagan gid ni sa Ginoo. Muna kung maghupot to ani, madamay ta sa kasilag sa Ginoo. Muna igsoon, likaya na to ang mga idol. Now, ang idol din dili na ning estatwa, dili na si mao. Money can be an idol. Oh, kanang bag-o kay natong cellphone, pwede na ma-idol. Oh. Bisan unsang butang nga atong gihigugma nga maoy nakailog sa atong paghigugma sa Ginoo, idol ang tawag ana. Kay gusto ni Lord, kung namatay higugmaon, labi na aning panahon na karon o sa mo'at butay pang panahon, siya lang o wala na ilahin. Hallelujah. Tungod kay siya nga atong kaluwasan, siya nga atong kasiguruhan, siya nga atong tigpanalipod, siya nga atong dalangpanan, siya nga atong kusog, siya nga atong kaluwasan, siyang tigpanalipod kanato, siya nga atong taguanan. Walay makapaghilabot kanato kung ang gahom sa Ginoo nagatabon kanato. Hallelujah. Muna nga kung doon naman tahigugmaon, karong panahon na ang Diyos lamang na naghimo sa langit o sa yuta. Amen? Hallelujah. So, thorn and thistle that represent hardship in the life of people and also represent curse were the reason why Jesus bled. So, kanadiyang thorn and thistle nga niturok dito sa karaan nga part sa tunglo sa Ginoo, simbolo sa atong kalisdanan, simbolo sa tunglo nga gaabot sa kinabuhi sa tao, mao day ni siyang rason nganong si Kristo Hesus sa denggi purong-purungan siya niadtong purong-purong nga tunukon, midugo siya. Hallelujah. Listen, paminaw pa kayo mga igsoon. The crown of thorn symbolizes our freedom from hardship. So katong tunok sa karaan nga part sa tunglo sa Ginoo, hallelujah, nga nagsimbolo sa kalisod og tunglo nagkuyanap sa dagang mga tao, mao to siya ang rason nganong sa diyang gipurong-purungan ang atong Ginoo so Kristo niadtong korona sa tunok midugo, kay katong pagdugo mao to siya ang bayad sa atong kalisdanan. Aron kadtong korona sa tunok magsimbolo sa imo o sa akong kagawasan gikan sa atong kalisdanan. Simbolo sa kadto nga purong-purong sa kagawasan nimo ug nako gikan sa mga tunglo sa kinabuhi. Naingon ini, he was crowned with thorns in mockery, so that we might receive the crown of life eternally. Importante kaayo. Jesus was crowned with thorns in mockery. Gikoronahan siya, bugal-bugal nga pagkorona sa iya. But the soldiers never know. Nga ilang pagkorona sa tunok, maudi ay to ang paglukat kanimo gikan sa imong kalisdanan. That's why Jesus was crowned with thorns in mockery so that you and I might receive the crown of life eternally.
Hallelujah. It was a coronation not intended for honor, but for shame and dishonoring. Sadang si Jesus, gikoronahan siya og tunok, it was intended not for honor, but for shame, for dishonoring our Lord Jesus Christ. Unya, nakita nako ngayon ani ang gisulti ni Joseph at itong pila ka Domingo na itong naisgutan sa Book of Genesis chapter 50. Nga, when Joseph said, in verse 20 sa chapter 50 sa Genesis, Joseph said, siya, what they intended for harm, God intended it for our good. Hallelujah. The Roman soldiers, listen, the Roman soldiers never realized that about the eternal significance of what they were doing when they crowned Jesus with thorns. Ang mga sundalo, wala gyoy usan nila nakabalo. Unsa ang eternal nga kahulugan. Sa dihang ilang gibaybiay ang Ginoo pinagi sa pagkuruna kaniya sa tunok. Walay usa sa sundalo nakabalo. Unsa to ka makahuluganon para kanato karon nga nagsalig sa Ginoo. Nga katuday kuruna sa tunok, nagsimbuluday kadto para sa atong kagawasan, gikan sa atong kapaitan, gikan sa atong kalisdanan, gikan sa mga tunglo nga nagapugong, nagalimit kanato. Hallelujah. Muna ko nga, wow, pagkanindot ani nga pagpadayag. Ang pagtulo sa dugo sa ulo ni Kristo sa dangyan sakan siya og tunok nga korona. Mao do ito'y paglukat kanato gikan sa tunglo, gikan sa kapaitan tungod sa resulta sa sala sa atong unang ginikanan. Hallelujah. Hallelujah. And many people even today never understand the meaning of the crown of thorn. Daghang mga tao hangtod karon wala gyapon kasabot niini. And maybe ikaw karon na minaw ani, you're asking, how does this crown of thorn have anything to do with me? Paminaw pagayo. Paminaw pagayo. When the soldiers, the Roman soldiers, used the thorn to mock the Lord Jesus Christ, they never know. No one of them ever know that through their mockery of crowning the Lord Jesus Christ with thorn, it was God's wonderful way of taking away our hardship and the curse that limit our lives. Hallelujah. Nakuha ninyo? Nasundan ninyo? Walay usa sa sundalo nga nakahibalo. Anas lang una-una, yaga-yagaan lang nila. Yung sila, Hail, King of the Jews. Gikoronahan, gilaparo pa nilang Ginoo. Ginakatawan lang nila. Ginaluwaan pa nila ang ginawa tong tungura. And yet, they never know nga kadtong ilang gidisinyo nga pakaulaw sa Ginoo, it was for our good. It was meant for our good. It was God's wonderful way of taking away our hardship when the blood of Jesus poured out when He was crowned with thorn. So, when you and I understand the very meaning of the crown of thorns, we will never remain poor. We will never remain in hardship. We will never remain limited as a person. When you and I, kung ikaw ako makasabot sa kahulugan sa krus ni Kristo, walay limit ang atong pagsinati sa daghang grasya, kaluoy o panalangin sa Ginoo. Ngano? Because poverty was never part of God's plan. It was the result of sin. That's why Jesus was crowned with thorn to set us free from poverty and hardship. Muna magsugod ta sa pagdeklara sa atong kagalingon, I will never
remain poor. I will never remain in hardship. Why? Because when Jesus hung on the cross, He was crowned with thorns. His blood poured out when He was crowned. And that was my freedom. The crown of thorn is the symbol of my freedom from hardship. Akong prayer na karong gabi, kitang tanan mga kaigsunan, tugutan nato nga motuhop kini nga pagpadayag sa Ginoo sa ato mga kasing-kasing. Kadidto dahil sa cross sa Kalbaryo, gilukop sa Ginoo ug tubag ang tanan natong panginahanglan. Aron ikaw ako dili magpabilin nga tinunglo, aron ikaw ako di magpabilin nga magkalisod, aron ikaw ako dili magpabilin sa kapobrehon. Hallelujah. It was the symbol of your freedom from poverty and hardship. May the Lord God bless you with this word of revelation. And may you receive this very special message from the very heart of God. May you understand deeply the meaning of this, so that beginning today, you will experience freedom. Freedom that you never experienced before in your life, from poverty, freedom from hardship. May the Lord increase us. May the Lord improve our lives. May the Lord God bring us to the place of His grace and mercy. And may the Lord God multiply everything that we have in life. And may the Lord God bring us to our next level. Hallelujah. Especially in our relationship with Him. And may the Lord God continue to strengthen us in this time of quarantine. And may the Lord God bless you and keep you always, whatever you do. And I declare shalom to every one of you. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken, nothing is wasted. Hallelujah. Hallelujah. Blessings upon blessings, special favor of God be upon you and your family. And may the Lord God always lay His mighty hands upon you, now until He come again. This I declare in the mighty name of our Lord Jesus Christ. All the people of God said, Amen. God bless you. I love you.